Duda po ang nagtulak sa mga magulang ng isang call center agent para ipasuri kung bakit siya biglang namatay. Doon nalaman na sinakal siya at suspect ang kanyang kinakasama. Nakatutok si Cecil Villarosa. Pinaglalamayan ngayon sa kanilang bahay sa Tondo, Maynila ang call center agent na si Kia Tongol. Linggo na umaga nang malaman ng mga magulang ng 24 anyos na biktima na namatay raw ito sa loob ng bahay ng kanyang kinakasama sa Makati City. Ayon sa live-in partner ng biktima, namatay ito habang natutulog. Pero hindi kumbinsido ang mga magulang ng biktima kaya ipina-autopsy nila ito. Napag-alamang asphyxia by strangulation ay kinamatay ng biktima. 36 na oras na rin daw itong patay nang masuri ng soko. Sabi ko, anong ginawa niyo sa anak ko? Walang umaamin. Pagising daw nila, gano'n na lang daw yung anak ko. Mayroon bang gano'n? Pagising mo, namatay yung anak ko sa kandungan mo? Napag-alaman din ng ina ng biktima na madalas daw itong sakta ng kinakasama. Durog yung puso ko, sir. Ang sa akin lang, yung katarungan ng anak ko, mabigyan ng katarungan. Managot ang dapat managot. Kahapon, agad ding naaresto ang suspect na tumanggi naman sa krimen. Hindi ko po ginawa 36 hours. Pinakain ko pa po siya ng alas 9 ng gabi noon. Nanindigan din ang suspect na nagising na lang siya na wala ng buhay ang kinakasama. Nakatulugan ko din po kasi 1 linggo ko na pong inaalagaan din siya. Kasi yung anak po namin din, kaliwat kanan. Nakatulog na din po ako mga ganong oras. Pagising ko, wala na siya. Giit naman ang pulisya, sapat na ang mga nakalap nilang ebidensya para arestuhin at kasuhan ng murder ang suspect. Sa statement ng ating mga investigador, yung SOCO at saka yung sa family. At apparently lumalabas na yung bangkay ay hindi namatay, hindi kamamatay lang. Kumbaga medyo meron ng amoy at lumobo na yung tiyan. Lumobo na yung tiyan ng biktima nung nai-report sa amin. Cecil Villarosa, Nakatutok, 24 Oras.